Hi guys, ngayong araw nga pala ay papasok na naman tayo sa trabaho. Hindi na nga pala nakapaghilamos si Mami Cherry pag uwi namin kahapon dahil si Shinji tinotoyo. Kaya ayun, nung pinapatulog ni Mami Cherry si Shinji kahapon, pati siya nakatulog na rin. Nire-ready na nga pala ni Mami Cherry yung baon ko at saka yung baon ni Seichi. Pagkabangon nga kanina ni Mami Cherry, bigla naman nagising din si Shinji. Kaya ayan, tignan nyo naman oh, ang aga-aga gising na. Gusto lang ata sumama sa vlog no? Kaya maagang gumigising. Vlog ka, vlog? Ha? Tama ikaw, vlog? Love you. Bye-bye. Bye-bye. Bale, ito guys, mga bandang 6:05 nga ng umaga, lumabas na rin ako ng bahay. Medyo kabisado ko na rin kasi yung oras ng train na sasakyan ko, kaya atansyado ko na din kung anong oras akong lalabas. Buti na nga lang, medyo maganda yung panahon ngayon, makakapagtrabaho na naman tayo ng maayos. Alas 6 pa nga lang ng umaga, medyo patirik na din yung araw. Yun nga lang guys, medyo malakas yung hangin ngayon, tapos malamig din. Kaya hindi nyo talaga maiiwasan na sipunin dito sa Japan araw-araw. Uso kasi dito ngayon sa Japan guys, yung kapunsho. Kung sa English naman, tawag nila doon pollen allergy. Kaya naman talagang araw-araw, tutulo talaga sipon nyo dito guys. Fast forward, nandito na ako sa parking ng bike. Day check, March 21, 6:40 ng umaga. Bale, ito guys, nakasakay na nga pala ako ng train at pababa na rin ako dito sa may Yokohama. Pagkababa ko nga ng train, dumaan muna ako dito sa may konbini para bumili na itong hot yuzu. Para nga lang din pala itong hot lemon guys na may halong honey. Tapos sinamahan ko na rin ng tinapa yung inalmasal ko kanina umaga. Medyo maraming ang tao kanina guys, mga naghihintay din ng train. Hinahabol din kasi nila yung express na train para mabilis din yung biyahe nila. Medyo gumanda nga rin yung pakaramdam ng lalamunan ko kanina guys nung uminom ako nitong parang hot lemon. Meron na din kasing kasamang vitamin C to guys. Tapos kapag may sipon din kayo, maganda rin to guys. Habang nasa biyahe nga kanina, nagulat ako, biglang nag-reflect yung mukha ng lalaki. Kala ko bigla na ako nagkaroon ng katabi, nag-reflect lang pala. Dito sa part na to guys, hindi ko na pinutol yung video para ma-enjoy nyo rin yung view. Para maramdaman nyo din kung ano ba yung feeling na nakasakay sa train ng Japan. Fast forward, nakababa na nga rin pala ako ng train. Pagkababa ko nga ng train, eto, dumiretso naman ako sa may sakayan ng bus. Ang ganda nga ng upo ko sa bus kanina guys, si Mount Fuji kagad yung nakita ko. Minsan kasi guys, hindi nagpapakita yun si Mount Fuji, tapos minsan naman kitang-kita. Kaya kapag minsan talagang nachechempohan ko, talagang video lang ako ng video. Share ko nga lang pala guys sa mga nagtatanong paano raw kapag bababa kami ng bus dito sa Japan. Pipindutin nyo lang yung stop guys, hindi nyo na kailangan sumigaw dito. Tapos lalabas na yun doon sa may driver na merong bababa sa next station. Kaya naman hihinto na yan, hindi nyo na kailangan sumigaw ng para. Guys, good morning. Nakababa ko lang ng bus. Makalipas ang 2 oras. Nandito na naman tayo sa trabaho. Good morning guys. Magandang umaga sa inyo lahat. Na-miss ko kayo Buti na lang maganda-ganda na yung pakiramdam natin. Nakapagtrabaho na tayo ulit. So, balik na naman tayo sa vlog. Ang lamig ngayon guys, sobra. Dahil 5 degree ngayon, 5 degree. Ganda ng Mount Fuji ngayon guys, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Napaka-solid ng Mount Fuji viewing ngayon. Kitang-kita siya Sana laging ganyan Mount Fuji para laging kita nakikita. Bago pala ako dumiretso kanina sa trabaho guys, kinain ko muna yung binili kong tinapay. Para naman kahit papaano bago tayo magtrabaho, meron laman yung tiyan natin. May nakita nga pala akong lola dito kanina guys, meron siyang dalang camera tapos pinipicturean niya si Mount Fuji. Pagka ganyan ba naman kasing kalinaw si Mount Fuji tapos kitang-kita, napakasarap talagang picturean. Fast forward, break time na nga pala namin to guys, mga alas 10 ng umaga. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, 10 to 10:30 nga pala yung break time namin. Tapos kapag katanghali naman, 1 oras yung lunch namin. Tapos sa alas 3 ng hapon, 30 minutes ulit. Napakasarap talaga magkape guys, tapos ganito yung view no. Ang sarap siguro tumira dito guys no, malapit sa dagat. Yun tanghalian na guys. Kain na tayo ng kanin. Dala-dala ko na yung baon ko. Yun, kain na tayo guys. Ito rin yung pagkain ko. So, kain na classmate. Ito yung ulam natin guys
Tara kain tayo guys, itadakimasu. Marami pala kami ngayong araw guys, 5 kami magkakasama ngayon. Kaya lang yung mga kasama ko walang mga baon na pagkain, kaya bumili pa rin sila. Hindi na kasi ako sumasama kapag bumibili sila ng pagkain, masasayang kasi yung oras ko. Para kapag nakakain ako ng mabilis, makapagpahinga naman ako ng matagal. Bale ito, pagkatapos ko nga kumain ng kanin, nilatag ko muna yung bag ko dyan. Nagpahinga ako saglit guys, tapos nahiga muna ako siguro ng mga kalahating oras. Alauna pa naman kasi kami bumabalik, medyo maaga pa naman yan, kaya nagpahinga muna ako. Gusto ko palang ibalita sa inyo mga mamshi, no? Sa mga PM ng PM dyan, na mga puro kabulastugan. Huwag nyo na ako idamay sa mga kabaklaan. Hindi tayo talo mamshi. Ako ay bading din, no? Kaya wag nyo na akong targetin mga mamsh. Hindi tayo talo, no? Kaya gora lang kayo ng gora dyan. Aura lang ng aura, pak aura, ganon. Aura lang ng aura. Gora na sa baler, no mga mams. Kaya yung mga nag-PPM dyan mga mams na mga puro kabulastugan, hindi tayo talo. Ako na nagsasabi sa inyo, bading po ako, no? Yan lang mga mamsi. Bye bye. Yan o, uwian na guys. Hindi na tayo nakapag-video kanina ng break time. So tapos na ang trabaho namin. Time check 5:20. Baligtad yung oras eh, no? 5:20 na, pauwi pa lang tayo. So sakay tayo ng bus papunta sa may train station. Fast forward guys, nakasakay na nga pala ako ng bus papunta sa may train station. Pagkababa ko nga ng bus, eto pumasok na kaagad ako sa may sakayan ng train. Nakita ko na naman nga dito guys yung bendo machine na may bilihan na itlog. Nakakatuwa talaga tong bendo machine na to guys eh, no? Pero hindi lang naman itlog yung tinda nila dito guys. Kumbaga pag binili nyo yung itlog, meron na siyang kasamang tinapay. Kaya yung presyo niya medyo may kataasan din. Kaya lang set naman yan guys, kapag binili nyo yung itlog, may kasama na rin tinapay. Kaya siguro medyo mataas din yung presyo. At dito naman sa kabilang side guys, puro tinapay naman yung tinda dito. Naisipan ko nga bumili ng tinapay kasi medyo nagugutom na rin ako. Ganito nga lang pala bumili ng tinapay guys sa may bendo machine dito sa Japan. Sisilipin nyo lang kung anong number yung gusto nyong bilhin. Tapos kapag may napili na kayo, lagay nyo lang yung number. Katulad yan, meron na ako napili, number 23. Sinubukan ko lang itong tinapay na to guys kasi first time ko lang din bumili dito. Strawberry nga yung nakalagay sa picture niya, kaya sinubukan ko kung lasa ba talagang strawberry. Tapos bumili na rin ako ng maiinom dito para meron tayong panulak. Corn soup nga sana yung bibiling ko guys, kaso naubusan ako bigla. Kaya naman hinulaan ko na lang kung ano yung bibiling ko. At dahil wala kang corn soup, eto na lang yung napili ko guys. Kamote nga pala yung flavor na ito guys, first time ko lang din makainom na ito. Nakalagay kasi sa picture ng lata, kamote yung nakalagay. Kaya naman kahit hindi ko nababasa, alam ko na kagad yung flavor. Bale, ito nga pala yung itsura guys nung binili ko na tinapay. Ang ganda nga ng itsura niya guys, medyo malutong tapos malambot siya kapag kinain nyo. Keikyu 栗浜行きです。京急栗浜で特急青砥駅に接続いたします。まもなく発車いたします。Habang nasa biyahe nga ako ay kumakain na rin ako. Tingnan nyo naman yung view dito guys kapag kahapon eh, no? Napakaganda ng sunset. Buti na nga lang walang masyadong sakay yung train kanina kaya nakakain talaga ako. Kapag kasi maraming tao sa train, hindi naman talaga ako kumakain guys. Ang ganda nga rin ng sunset dito guys. Kitang kita pa rin si Mount Fuji tapos pulang-pula. Minsan kasi guys bago ako umuwi kumakain talaga ako ng kahit ano. Ikaw ba naman bumiyahe ng 2 oras, hindi ka ba magugutom nun? Naman pala guys yung inumin na nabili natin, no? Kamote. Lasa niya. Lasang kamote nga. Galing yun. Kamote sa lahat. Fast forward, pagkababa ko nga sa may Tsunashima Station, dumaan muna ako dito sa may supermarket. Binilang ko lang si Saori at si Seichi ng pasalubong nila bago ako umuwi. Alam niyo naman yung 2 bata na yun, kapag kauwi ko lagi nag-aabang. Fast forward, nandito na nga pala ako sa bahay at si Seichi nga pala yung nagbukas ng pintuan. Nasa loob pa nga lang ng plastic yung pasalubong ko sa kanila, alam na kagad ni Seichi. Tignan nyo naman, pagkakuha ng pasalubong, iniwanan na kagad ako. Tapos sinabog-sabog na agad eh, no? Kaya Ate Saori naman eto, galing sa kwarto, kakatayo lang. Kakatapos nga lang pala paliguan ni Mami Cherry yung 2 bata na yan. Kaya naman si Mami Cherry guys, talagang pagod na pagod yan maghapon. Ang dami rin kasing ginagawa ni Mami Cherry maghapon guys. Nag-aatid sundo sa mga bata, tapos naglilinis ng bahay, nag-aalaga pa kay Shinji. Tapos pagka uwi nila, magluluto pa yan, tapos papaliguan pa si Saori at saka si Seichi. Kaya talaga naman pagod na pagod si Mami Cherry guys maghapon. Pagpasok ko nga sa kwarto, si Mami Cherry nakahiga nga dahil si Shinji daw kakatulog lang. Ito nga pala yung hapunan namin ngayong gabi guys. Nagluto nga pala si Mami Cherry ng adobong manok.
Kaya eto, nung nakatakas na nga si Mami Cherry kay Shinji, sabay-sabay na rin kami kumain. Kumakain nga rin pala yung dalawang bata guys, si Saori at saka si Seichi. Kahit naman dinadalang ko yan ng pasalubong, kumakain naman yun sila ng kanin kaya walang problema. Stricto din kasi ako guys kay Saori at kay Seichi paminsan-minsan. Lalo na kapag ayaw nila kumain ng kanin, pinagsasabihan ko din. Kaya pag uwi ko sa gabi, talagang kumakain niya sila ng kanin bago nila kainin minsan yung pasalubong ko sa kanila. Kapag kasi yung mga bata hindi niya pinagsasabihan, tumitigas yung ulo. Sa akin hindi pwede yun. Kapag sinabi kong kumain sila ng kanin, kakain talaga sila. Si Mami Cherry, lalagay ng bawang. Nagluto ako ng adobo. Si Mami Cherry nagluto niya ng adobo. Sila sa tapos na kumain. Yung fried garlic nga pala guys, natira pa namin yan nung nagluto ako ng lugaw. Kaya minsan pag kumakain kami, hinahalo namin sa kanin. Tapos na nga rin pala kumain si Saori at si Seichi ng kanin. Kaya ayan, kinakain na nila yung pasalubong ko sa kanila. Si Seichi meron pang pa good job eh. Pagkatapos nga namin kumain, si Mami Cherry naligo naman. Tapos bigla naman nagising tong botchog na to. Kaya ayun, nililibang na lang namin ni Ate Saori. Ang pangit nga ng gising ni Shinji guys, mukhang bitin sa tulog kaya bad trip na bad trip. Hindi pa nga ako nakakaligo na ito, kaya lang walang choice si Mami Cherry kasi naliligo pa. Si Shinji naman iyak nang iyak kaya kailangan buhatin ko talaga. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kitsa lang ulit tayo bukas. Chane, mata ne, arigatou gozaimasu. Ngik ngik ngik. Bye bye.